corruption. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As that the papers go back and forth inward. That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Eh sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabihin ko nung nagsisi ako, even if you give me 20 years, I cannot do it. Okay, good evening mga minamahal kong subscribers dito sa YouTube channel ko na to. Gabi na no, pero naisip ko lang mag-react. Ang tagal ko nang iniisip to mag-react kasi mga ilang ano na to eh. Nung time na dinakip si Venezuelan President ng Trump administration. May nakita kasi ako ng comment na actually di ko alam kung sa post ni Kiko Barsaga yun, pero di ko alam kung siya nga talaga may nakalagay sa caption lang niya no, sa TikTok ba yun na nakalagay siya doon na isusunod na daw o baka mahaling tulad ang sitwasyon ng Pilipinas na he is referring to what happened to the President of Venezuela will also happen to President Bongbong Marcos. So, ito pala yun, yung comment ni Kiko Barsaga. Ayaw kong iniwasan kong mag-comment, no? Pero, itong 8 hours ago, nakita ko din tong sabi ni dito sa Insurrecto na si Attorney Insurrecto nga siya no, pero hindi ata yun ang talagang pangalan niya eh. So basta yung sa YouTube niya ay si Insurrecto, saka meron din siya isang account na Kabunyog. Dito sa Insurrecto nakalagay niya na yung sa YouTube channel niya na kino-comment niya yung tungkol sa related din sa kay Barsaga. Okay. Kasi nga ibang-iba ang sitwasyon sa Venezuela dito sa atin. O sa kay sabi ng mga taga-DDS, ito yung wording, possible raw isunod na ni Trump kay Maduro si PBBM. Di ko na binasa yung paano niya sinabi yun, paano tinakil ni Attorney Insurrecto yung sistema niya, kung paano niya sinabi na para daw mga may picturean ko yung paano niya, anong caption niya no. Ito. Ang reaksyon ko, pagkakalam ko, hindi mangyayari yun. Kung ano ang sinapit ni Nicolas Maduro, presidente ng Venezuela, hindi mangyayari kay PBBM yun. Kasi kung titingnan mo ang sitwasyon, ang layo. So, ang reaksyon ko doon, parang hindi ako believe sa kung si Kiko Barsaga talaga yung may sabi noon, hindi ka bibilib talaga sa sistema niya no. Kung ikumpara ko yung kasi 'di ba parang sinasabi natin na nababasa natin na kung si Kiko Barsaga ay meow meow, si Leandro Libiste naman ay ngaw ngaw. Nung hindi ko pa nadinig tong paano magsalita si Leandro Libiste, okay lang no, dahil parang okay lang din kung parehasin nga sila. Pero
Kasi isa sa di ko na gustuhan kay personal kong opinion, no, na hindi ako bumilib kay Libiste. Yung pabor siya sa attitude na pinapakita ni suspended Congressman Barsaga, kung paano niya parang Ganchow style sa Senado, no, sa Kongreso, na Ganchow style na sinabi ko, parang sa sarili kong pananaw, parang uh, inappropriate for a congressman to act like that, na parang tambay lang. So inisip ko, pareho lang din pala sila kasi okay sa kanya yung ginawa. Pero nung saka yung mga balita pa natin na sabi-sabi na may issue na kaya na nagkaroon siya ng yung sinabi niyang Cabral files na yan dahil nakipag-agawan siya doon sa opisina ni um, Yumaong Cabral, no? So parang naisip natin na ganun nga pala yan. So pero nung makita kong one-on-one siya ni Karen Davila, makikita mo napakaano pala nun, fluent siya magsalita, matalino siya sumagot. Although pin down who chooses the contractors because they're not the ones who sign on the bid, award, and implementation of the project. That's why I actually sympathize with the DPWH engineers who are the ones. makikita mo na ang hindi, parang pwede tayo hindi hahanga sa kanya, pero no question na para sa akin matalino talaga siya. Pero ang There are around 4 or 5 contractors in the multiple phases of the Binambang River project, and the contractor that you mentioned is not one of the biggest ones. It's mostly local Batangas companies, I believe. And sa research namin, nalalaman namin na marami sa kanila mga inaanak pala. ang problema doon, masyado siyang nagbubulgar na ng mga parang kung anong hinala niya, sinasabi niya kagad, na wala siyang maipakitang solid na evidence why he said that or why he believed that, why he concluded na ganun nga. So yun ang kulang sa kanya, pero sa matalino siya. So siguro dahil sa bata pa siya, hindi niya gaano pa, impulsive siya, parang ganun. Gusto niya agad-agad, pero kahit kulang yung hawak niyang proof. Pero matalino. Kapag ginamit ng maayos yung talino niya, magaling siya. Okay? He is somebody to watch. Okay? So, balik tayo dun sa kay Barsaga, no? Na kung siya nga ang nag-comment dun na possible na or isunod na baka mas isusunod ni Trump si PBBM kasi nga yung issue na si PBBM ay ganito. Ang tingin ko, ang layo sa katotohanan. Kasi, kung tingnan mo yung sistema, tingnan mo yung standing ni Nicolas Maduro, siya ay But I watched where Schumer, he's such a bad guy. I mean, I've known the guy for a long time, and he's such a bad guy. You know, at some point they should say, you know, you did a great job. Thank you. Congratulations. Wouldn't it be good? I would say that if they did a good job, their philosophies are so different, but if they did a good job, I'd be happy for the country. They've been after this guy for years and years and years, and he was a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy, and he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But he's tortured people, and now what they do, the radical left, they actually have people, and it's hard to get them. They won't pay people. Most of these. dito sinabi ni Trump na he is a bad guy. He's referring to Maduro. He killed many people. He has ayaw sa kanya. torture, so ganun. Pero ang Ganun pinaka- kasama ang tingin ni Trump kay Maduro. Inakusa siya ng Trump government o Trump administration na
ng drug trafficking at pagnanakaw ng oil. So yung pagnanakaw ng oil, yan lang yung sinasabi, paano ba? Kaya sinabing pagnanakaw kasi may usapan ang noon pa may usapan ang Venezuela at ang US government na kasi ang paano na-explore ng Venezuela ang langis nila ay sa tulong ng It's an American platforms costing us billions and billions of dollars. They did this a while ago, but we never had a president that did anything about it. They took all of our property. It was our property. We built it. And we never had a president that decided to do anything about it. Instead, they fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela oil industry with American talent, drive, and skill. US, mga kumpanya ng US like sinabi nila Shell, Chevron, ano pa yung iba. Basta kumpanya ng US, pinadala ng US ang mga negosyante, ang mga kumpanya ng related sa energy para i-explore, tulungan ma-explore yung langis sa usapan na ang makinabang the supply, the market of that oil will be for Venezuela and the US lang. Hindi nila sinunod hindi nasunod sa mga succession of presidents nila. Hindi nasunod kaya nagkaroon sila ng sanction. At itong hindi pagsunod na to ay pinagpatuloy ni Maduro. So, at ang medyo nakakadagdag pa nito, hindi sumunod, naglihim sila ng mag-export. Import yung goods papunta sa kanila, pero yung oil papunta sa iba, so export. So nag-export sila, 80% sa production nila ay napunta sa China, 5% napunta sa Cuba, at yung iba hindi. So, yung pangako na dapat mapunta sa US, yun ang sinisingil ngayon ni Trump, President Trump. So, yung langis na dapat mapunta sa kanila kasi sila tumulong para magkaproduce sila ng langis for the Venezuelan people and for the US, hindi nila sinunod. Kaya yung dapat mapunta sa parang tas may pagkakautang pa sila. So, yun yung sinasabi ni President Trump na yung nakaw nilang langis, oil. Okay? So, magkaiba yun. Kasi, sa interview nga sinabi ni President Trump na Real slightly, we're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partner. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representatives, really a great honor. So base dito sa sinabi ni Trump during the visit of our president, nakita nyo na sinabi niyang he is very happy meeting the president at yung sinabi niya na magandang relationship, magandang ugnayan at nakikita sinasabi niya na magandang benepisyo makukuha natin dahil dito. At kung intindihin din natin yung sinabi niya sa umpisa na in the previous administration is not getting along very well at may dinagdag pa siya na the previous administration did not do anything very good to any other nation. Yan base lang sa sinabi ni Trump
Hindi ako may gawa nun. Ini-emphasize ko lang.